dahil sa atake lang. Para kay Vice President Sara Duterte, paano naman nagkaroon ng sistematiko at malawakang patayan sa war on drugs kung maliban sa ilang piraso lang naman ang ebidensya ng Office of the Prosecutor ng ICC, wala pang ang 50 ang kinilalang biktima? So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? We have 181 pieces of evidence and we don't even have 50 victims. This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila. Paliwanag ng international law expert na si Attorney Michael Chu, ang 43 counts of murder ay para lang maglabas ng warrant of arrest ang pre-trial chamber 1 ng International Criminal Court o ICC. Hindi naman inilabas lahat ng prosecutor yung lahat ng biktima na meron siya, yung sapat lang para makapag-issue ng warrant of arrest. Pwede pa raw itong dagdagan ng Office of the Prosecutor ng ICC kung lilitisin na ang kaso. Ang kailangan lang naman daw ay anumang ebidensyang hawak ng prosecutor ipapaalam sa depensa. Dalawa rin daw ang contextual element ng crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, sistematiko o malawakan. Kung mapatunayan ang isa sa mga elementong ito, maaari nang makonvict ang akusado. Sa elementong sistematiko, kailangan lang ipakita ng prosecutor kung organisado at planado ang patayan. Sa elementong malawakan o widespread, wala raw nakatakdang bilang ng biktima. O organisado naman yung war on drugs. Right? Hindi siya, ibig sabihin hindi siya isolated, hindi siya random, no? Pulisiya siya eh. Halimbawa yung mga Oplan Tokhang, yung mga press statements, interviews that mention those, sila mismo ang nagbigay ng ebidensya na merong ganoong organisado. Ayon kay Attorney Cristina Conti, isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs, ang mahalaga sa kasong ito ay kung may inutos ba si Duterte na nagresulta sa malawakang patayan. Iba raw ang proseso ng ICC at batas sa Pilipinas. Hindi rin daw kailangang pangalanan ang bawat biktima para mapatunayan ang crimes against humanity na isinampa laban sa dating Pangulo. Inaalagaan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakitingnan siya. Sa pag-aaral namin, itong krimen na ito ay hindi kahalintulad o hindi mo nga maikukumpara dun sa simpleng kaso ng murder. I understand that under Philippine jurisdiction, murder, if you look at it according to the elements, you need to name the victim. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Ayon pa kay ICC spokesperson Fadi El Abdallah, they took the 43 incidents as a sample for the purpose of this arrest warrant to decide if there is a reasonable ground to believe that there has been a widespread or systematic attack against civilian population and if there were allegedly murders in that context. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.